The noble profession of teaching is so foundational na mula nung nagkaroon ng teachers, wala nang kahit anong industry, walang kahit anong personality, walang kahit anong institution ang nagawa ng hindi dumaan sa teacher. Sana napakita ko sa inyo kung nasaan si God, nasaan si Lord sa vocation ninyo, sa profession ninyo. Sabi ko sa inyo, alternate parents kayo, extensions kayo ng mga parents, extensions kayo ng ministry ni Lord Jesus, extensions kayo ng ministry ng Holy Spirit. No? Kayo ang nag-i-sculpt ng future ng bata. Wala na akong makitang mas matinding trabaho kaysa dyan. Okay, gusto ko lang i-appreciate po lahat ng mga teachers kayo, lalo na yung mga naging teachers ko, si Ma'am Ning San Miguel, si Sir Ragandan na mamalo ng ruler yan sa typing. Tapos si Sir Arnold, poging-pogi pa rin, no? Si Pastor Arnold po, yung kapatid niya, ay teacher namin sa Values Education, si Pastor Arman. Tapos mga pastors din namin sila sa church, they would take turns teaching us. Dito sa may Gulod, yung Christ Cares Fellowship. CCF, tayo ang original na CCF, Christ Cares Fellowship. Diyan ako lumaki sa Gulod, sa Villarreal. Kung alam niyo yung Villarreal, it's a very notorious place back in the 80s. Bahay yan ng Oksogang. Pag tumawid ka ng Quirino Highway, bahay ng Sputnik Gang. Okay, so sa ganyang environment ako lumaki, pero sa tulong ng Diyos, I was covered by the Word of God. No, hindi ako napatrouble, hindi ako napagang, hindi ako naging addict, at ang laking tulong din ng mga teachers namin sa Holy Child Academy. I'm not trying to pull your leg, but we need Christian values in education. Kasi knowledge without wisdom just breeds a different kind of monster. So kailangan mo ng wisdom talaga to temper the knowledge. And with the influx of information today, with AI and all that, no, pag hindi mo talaga sinamahan ng wisdom yung knowledge, no, puro monster ang magagawa ninyo, no, sa next generation. Kaya yung Holy Child Academy, ang ganda-ganda ng grounding niya talaga. Palakpakan nga natin si Lord sa Holy Child Academy. Okay, pray muna tayo. Tayo po tayong lahat. Let's pray. Dear Heavenly Father, our sincerest gratitude to you for this wonderful, wonderful opportunity, Lord God. This is a providential day, Lord. Maraming pong salamat. Thank you for all the teachers, Lord God. Thank you for choosing them, Lord God. And they have answered to the call of sculpting the next generation, Lord God. Maraming pong salamat, Lord. This is indeed a very, very noble task, Lord, that you have given these people. And we ask you, Lord God, today in the 30 minutes that we have, we ask you, Lord God, to bring your inspiration, your joy, your peace, your comfort, Lord God, sa lahat po sa kanila, Lord. We thank you, we honor you, all glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. God is good, God is good. Miracle talaga yung buhay ko. Kasi nung bata ako, meron akong malakas yung stutter ko. Kasi nung kinukonceive pa lang ako, ina-abort ako. So my parents were trying to abort me kasi mahilig naman kayo sa kwento, mga marites yung mga Pinoy. Kwento ko sa inyo, huwag kwento, atin na lang. Okay, so, abangan nyo lang sa YouTube. Yung ate ko, siya yung pinaka-scholastic sa amin, no? Lagi siyang honor, lagi siyang first honor, second honor, lagi siyang ganun. No? Pero nung baby yun, nung pinanganak yun, ganito siya kargahin, no? She was so small, she was tiny as a kitten, no? Yan, ang liit-liit niya. Tapos nag-worry yung parents ko na baka pag nasundan agad, baka mamatay. Kasi siyempre, yung attention, yung, di ba, yung pag-alaga, no? So, nasundan agad ako, no? So, they were trying to abort me, no? Hinihilot. During that time, 1978 ako During that time, meron pa mga abortion clinics sa Philippines, no? Hindi ko alam kung underground o legal. So, yung pinakamagaling daw na hinihilot daw ako. At tapos ay, nangayaw na lang yung nanay ko, sumuko na lang kasi nagkulay Barney na yung tiyan niya. So, tapos, ang sabi daw, may tong anak mo, may sapalos. Pag nahuhuli ko, dudurugin ko na, nakakawala. No? Ganito pa lang daw kalaki, nakakawala daw ako. So, ininuman ako ng kung ano-ano. Di ba yung mga nabibili sa Quiapo, yung sa gilid ng Quiapo Church, yung mga ugat-ugat. Kaya nung ipinanganak ako, di ba, ang baby, di ba, ang first word ng baby, mama, di ba? Ako hindi, I am Groot. I am Groot. Kasi puro ugat puro ugat siya. Puro ugat yung ininom ng nanay ko.
So, nung growing up, malnourished ako, ang hirap kong patabain, sobrang payat ko. Growing up, I was so skinny, wala akong anino. Nung pag umuulan, hindi ako tinatamaan. I had to run around para tamaan ako ng ulan kasi sobrang payat ko. No? Natutuwa ako na talagang paniwala siya, sabi ko, hindi tinatamaan ng ulan. Joke lang yun, ano ba? Hindi, pero sobrang payat ko talaga. Sobrang payat ko. Tapos, malakas ang stutter ko. Nung kinder ako, ang lakas ng stutter ko. Hanggang nung high school, nagmamanifest po eh. Letter K, nagla-lockjaw ako sa letter K. Pag tense, di ba yung recitation, lalo pag hindi ka prepared, nati-tense ka, nagla-lockjaw ako sa letter K. Yung mga labial words, M, B, basta gano'n, yung nagaganon ako. No? Actually, hanggang ngayon, minsan nagre-recur pa pag sobrang stress ko. No? Minsan nag-i-slur ako. No? So, gano'n. Yung kaya mong i-defend lagi yung... Tuwan-tuwa ako doon. May favorite ako. Siyempre, favorite ko yung mga teachers ko. Pero meron isang nag-stand out. Ito yung advisor ko nung second year. Andito po siya. Kung nakita siya ng advisor ko siya nung second year, 1992. Naku, para po siyang straight from a Korean novela. Ganun yung itsura niya. Straight from a Korean novela. No? Para siyang flight attendant, flight stewardess sa Korean Air. Yan. Si Ma'am Letty Limoso. Hanggang ngayon naman she still bears the nandiyan pa rin talaga ang kanyang beauty. Okay? So, naalala ko, nagtampo yan sa amin. Kasi mga artist kami, nagda-drawing kami sa bulletin board. So, nagbibiroan kami minsan, naglagay siya ng Manila paper. Tapos, nag-drawing kasi dressmaking di ba? So, may model. Tapos, sabi namin, nagbibiroan kami magkakatabi yung mga artist. Ma'am, sino po nag-drawing yan? Hindi maganda. Nagjo-joke lang kami kasi nasanay kami, masama pala ang gising ng lola mo. Alam mo, sabi niya sa amin, pasensya na kung nagsisikap ako mag-drawing at magturo sa inyo at hindi niyo ako kasing galing. Tapos maghapon yun, hindi na kami pinansin. Ito kasi joke-joke. Tapos meron naman teacher, si Miss Peñarroyo. History. World history. Tawang-tawa ako doon kasi hindi ko siya makalimutan kasi wala pa ako na-encounter na teacher na kagaya noon. Malalaman mo yung status ng sagot mo depende sa posisyon ng kilay niya. Kasi history yun may mga debating points yun di ba? So, halimbawa, ang sagot mo tama, talaga na-impress siya, no, hindi niya nakokontrol, gumagano yung kilay niyo. Ganyan, okay? Pag ang sagot mo mali, magsasalubong yun. Pag ang sagot mo debatable, pwede mong i-defend, no? Isa lang tataas. Yeah, so, alam mo na agad, okay? Naalala ko meron kami classmate na bully. Hindi pa uso bully noon walang salitang bully noon dati. Ang uso noon siga. Lumaki ako sa lugar ng mga siga. Alam niyo difference? 1980s walang bully, siga lang meron. Alam niyo difference ng bully sa siga? Alam niyo? Yung bully may territory. Tapos meron siyang sense of responsibility. Yung siga may territory, meron siyang sense of responsibility, meron siyang followers. Yung bully, wala. Naghahanap lang siya ng mabubuli. Yan ang difference nun. Diba? Kaya di ba pag naghahamon yung mga siga, sino siga dito? Ako! Laki mo ha! Ako dun sa amin Baka pag nandun ka sa amin, batiin mo ako. Ako siga. Ganon na territory yung mga siga. Yung bully, wala. Malamang naging victim din siya ng bullying. Maghahanap siya ngayon ng kaya niyang i-bully. So, you know why you don't remember such seemingly trivial things, pero it gets stuck in it burns in your permanent memory. You know why and you know how? Ask me how. This is how memory works. According to Dr. Mark Gungor, one of the world-famous marriage counselors, author and creator of the Laugh Your Way to a Better Marriage series. Okay, ito ang sabi niya. Okay, there's a study that shows this is how memory works. You take an event, mix it with emotions, it burns in your memory forever. I want to say that again. You take an event, mix it with emotions, with feelings, it burns in your memory forever. That's why women tend to remember more. Because you are loaded with more feelings. You understand? Kasi men would remember milestones. Pero ang babae, mas marami kayong natatandaan kasi mas kargado kayo ng feelings. Factual lang, okay? Okay? Kaya, kapag ang lesson, walang nararamdaman yung student, wala siyang natatandaan. Naintindihan nyo? Kaya when it comes to teaching, you have to touch the heart, not just the head.
Kasi pagkatapos nun, kahit pa masagot niya kasi di ba may short quiz pagkatapos, tapos na yun. Bukas din niya na yun alam. Kasi hindi siya emotionally invested. Let's do an experiment. Close your eyes, everyone. Close your eyes. Close your eyes, and here's what I need you to do. Take a deep breath slowly, and then breathe out. Okay. And then here's what you do. You try to go back to the earliest memory of yourself. Okay? That you can go back to. The earliest. Okay? Now, nod if you have a memory already. Kung meron ka ng mental picture nung naalala mo, tumango ka. Okay? Or raise your hand so I can see you. Para meron na, marami na naalala. Okay. Okay. Yung iba medyo matagal ha? Okay, good. Open your eyes now. Look at me. Tell me if it's not true. Okay? I can almost guarantee you, most of you are meeting for the first time, but I can almost guarantee you, of all the memories, okay, yan yung lumabas kasi in that moment in your life, you were heavily, emotionally invested. You were either too happy or too sad. Correct? Correct? Ako, natatandaan ko lagi, pag napikit ako, tapos yung babalik ako sa pinakabata, ang natatandaan ko, hinahabol ko nanay ko, hindi ako sinama sa palengke, tapos iyak ako ng iyak. Ganun kasimple. Pero kasi, yung iyak mo, grabe, natandaan ng heart mo. Kaya ang natatandaan ng mga bata, mga nakakatawa na teacher, mga matatapang na teacher, di ba? Yung mga poker face, yung mga teacher na nasa gitna lang lagi, madalas hindi nila matandaan kasi hindi natitrigger yung emotions nila. Okay? Yan, si Ma'am Limoso, maraming nakakatanda dyan. Maraming na in love dyan eh. Pagpapasok. Okay? Okay? Ngayon, I want you to get a clearer picture and a bigger appreciation of your calling. Ha? Okay? Kasi hindi basta-basta itong pagtuturo. Yung pagtuturo lang, the noble profession of teaching is so foundational na mula nung nagkaroon ng teachers, wala nang kahit anong industry, walang kahit anong personality, walang kahit anong institution ang nagawa nang hindi dumaan sa teacher. Okay? From the factory workers all the way to the Supreme Court judges, lahat sila dumaan sa teacher. Pwedeng buong buhay mo, wala kang dadaan ng abogado. Pwede yun. Pero imposibleng wala kang dadaan ng teacher. Palakpakan niyo ang sarili mo. Okay? Yan. Tapos, dati, ang system of learning ganito. Ang system of learning ay personal mentoring, homeschooling. Hindi po bago yung homeschooling. Actually, homeschooling yung una. Okay? Bago nagkaroon ng institutions. Okay? So, tapos, personal mentoring. Kung gusto mong maging blacksmith, ang gagawin ng tatay mo, hahanap ng blacksmith sa community, lalo sa Middle East, which is the setting of the Bible, kasi Middle Eastern ang Bible, tapos mas dikit ang culture natin sa kanila as compared to the West. Pansinin nyo, tayong mga Pinoy, lalo yung mga nabuhay ng 90s, yung mga batang 90s, almost always, ang dream ng mga parents niyan, makapagtayo ng isang compound na nandun lahat ng anak niya, kanya-kanyang bahay. Tama? Di ba kayo, pastor, gano'n kayo sa bayan? Di ba? Natatandaan ko, pupunta ko sa lahat, doon yung mami, tapos kanya-kanya silang bahay doon. Maghihiwa-hiwalay tayo, pero hindi tayo maglalayo. Layo. Now, if you are familiar with the story of Joseph the Dreamer, di ba yung last part, sabi niya sa brothers niya, bring daddy, dalhin niyo dito si father. Tama? Is my father still alive? Oh, dalhin niyo dito si tatay. Nung dumating yung tatay, sino dala? Buong clan dala niya. Okay? Siya yung patriarch, marami na sila, may asawa na lahat ng anak niya, may kanya-kanya silang property, pero nasa isang malaking community sila. So, nung nag-decide mag-migrate yung patriarch, migrate silang lahat. Nakuha niyo? Mas malapit yun sa Filipino culture. Yung mga Amerikano, tinatawanan tayo, hindi daw natin iniiwan yung parents natin. Ako, natatawa ko sa kanila, iniiwan nila yung kanila. Okay, tapos pinapaalagaan sa ibang tao. No? Ako, nanay ko, 85, kinuha ko na eh. Gusto ko siya makita araw-araw. So, kinuha ko na, dinala ko sa bahay. Kaysa naman once a month ko lang siya nakikita, once a week. Okay, so, sa Bible, iiwan mo yung parents mo pag mag-aasawa ka na. Okay, for this reason, a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. So, if you're not cleaving to anybody, huwag ka munang umalis, tulungan mo muna sila. Okay? Ngayon, so, ganun ang system of learning. Yung tatay mo, hahanap siya ng blacksmith, ititira ka doon sa blacksmith. Ganun.
para matututunan mo yung lifestyle niya, yung motivation niya, lahat, pati yung personality matututunan mo. Bakit ka magba-blacksmith? You know? So, kaya, normally, kung anong occupation ng parent, yun din ang naging occupation ng anak. Jesus, before he became a rabbi, this was a common knowledge, he was a carpenter. Because his earthly father, Joseph, was a carpenter. Ganun lagi ang trade. Okay? Pasa-pasa yan. Doon sa Book of Chronicles, si David, when he recruited musicians for the temple, no? Makikita ninyo from lineage of musicians. Lagi, from the grandfather to the father to the, lahat sila musician. Kaya ang tindi ng ano. Kasi nasa ano talaga nila, nasa dugo nila kasi napapasa yung DNA imprint eh, di ba? So, ngayon may institution na. Okay? So, ang grounding natin, ang moral world, ang modern world, we got our groundings from three major groundings from this three major civilizations in the ancient times. Okay? We got our moral grounding from the Hebrews. 10 Commandments, hanggang ngayon, sinusunod pa rin natin yan. Kahit anong mauso, bawal pa rin pumatay ng inosente, bawal pa rin mang-agaw ng asawa. Naiintindihan nyo? Okay? Yan. Tapos, hindi yan kayang i-outdate, no, yung 10 Commandments, no. Nandiyan na yan. Okay, sabi nga ni Abraham Lincoln, it's impossible to govern a nation without the word of God. Okay? So, yan ang grounding natin, whether you believe it or not. You can be an agnostic or an atheist or what have you, kung ano man ang faith mo, pero the mere fact na yung grounding natin galing sa mga Hebrew, Western civilization na nag-compile yan eh. Yung modern ngayon na nakarating sa atin, na meron tayong mga human rights at kung ano-ano, galing yan sa, yung moral grounding galing sa Hebrews, okay? Sa mga Hudyo, kila Jesus. Yung legal grounding natin galing sa mga Romans. Yung ating politics, yan, Senate, Congress, galing sa mga Romans yan. Yung ating education, ating philosophy, galing sa mga Greeks. Galing dun sa great trio ng philosophy, si Aristotle, si Plato, at si Socrates. Yung university, galing sa kanila yon. Mga Greeks ang nagtayo ng university. Ibig sabihin ng university, unity in diversity. University. Okay? So, yan. Andyan ang setting natin ngayon. Tapos kayo yung mga teachers. Siyempre, hindi ito university, high school ito, pero din yun eh. Okay? This is institutionalized learning. Okay? Dati, sa parents ang nagtuturo. Ngayon kayo. So, what does that make you? What does that make you? An alternate parent. Okay? In fact, mas mahaba nyo pang kasama yung mga bata doon sa period ng buhay nila na yon kaysa sa mga magulang nila. I lost my dad 2012. Sabi nila, 70 years old siya. Bigyan ko kayong pag-isipan, ha? Okay, 70 years para ma-appreciate niyo yung mga tao sa paligid niyo. 70 years old siya when I lost him. Sabi ng mga friends ko, wag ka na malungkot, sulit na yan. It's the perfect age to go. And he went to be with the Lord in the perfect manner kasi he just slept tapos never woke up. Okay. So sabi lagi nila sinasabi, sulit na yan. So kasi hindi ko nararamdaman eh. Sobrang bitin ako. I felt like his life was so short and I didn't know why. Bakit ang iksi ng pakiramdam ko? Bakit sinasabi nila sulit? 70. Sulit na nga naman. Tama? Sabi sa Bible, 70 ang buhay ng tao pag malakas umaabot ng 80. Sabi sa Psalm 90 verse 12, Lord, teach us to number our days aright so we may gain a heart of wisdom. You need to count the days to make them count. Okay? Ang ginawa ko po, alam nyo, pag uwi ko, kasi taga Las Piñas na ako noon, ngayon taga Cavite ako, galing ako Cavite. Pag dito sa St. Peter's, dito yung papa ko binurol, kasi dito mga relatives namin, dito pa yung mama ko noon. Tapos, pag uwi ko sa Las Piñas, to gather my things, kasi may work ako, kumuha ako ng yellow paper. Sayang lang, hindi ko na-save yung yellow paper na yan. I sat down while crying, I made a computation of the actual waking moments I was with my dad. Waking moments meaning, gising ako, gising siya, magkasama kami. Kinumpute ko yon. Ilang oras yon sa 70 years niya. So, nag-process of elimination ako. Tinanggal ko kung ilang taon na ako. Kasi hindi, tama. Kung ilang taon na ako, minus ko yon kasi nung wala pa ako, hindi ko naman siya kasama. Okay? Tapos, tinanong ko doon sa friend ko na doktor, ilang taon yung bata nagkakaroon ng memory. So, sabi niya, mga 2-3. Yung first 2-3 years mo, para sa parents mo yon, wala ka nang masyado natatandaan. Okay? So, tinanggal ko yon. Wala akong tatandaan eh. Para sa kanila yon eh. Okay? Tapos, tinanggal ko yung ilang oras akong nasa school. Ilang oras ang class. Tinanggal ko yung ilang oras ako nasa work. Tinanggal ko yung ilang taon siyang nasa abroad. Tinanggal ko yung ilang taon na akong married. Tapos,
parang twice a month lang ako nakaka-visit, 2 to 3 hours ako sa bahay, yun ang kinumpute ko. Tapos, niles ko lahat ng oras na tulog ako. Alam nyo, sa 70 years ng tatay ko, alam nyo kung ilang taon ko siyang kasama nung kinonvert ko sa years. Tanong nyo ilan? 2 years. 2 years ko lang siyang kasama. So, kaya pag sinabi sa Bible, like, number or days, life is short, life is but a mist, totoo yun. Hindi yun symbolic. Literal yun, ang buhay parang hamog lang. Wala na. Kayo mas mahaba buhay nyo eh. Alam nyo kung bakit? Tanong nyo bakit? Lahat ng tinuruan nyo, lahat ng mararating nila, in a manner of speaking, narating nyo rin. Naintindihan nyo? Matagal na kayong mawawala dito, lahat ng naturuan nyo, magba-butterfly effect pa yon, magdo-domino effect yon. 10 years old ako nun. Pumunta yung Batibot. Batibot was the Sesame Street of the Philippines. Pumunta sila dyan, slum area kami. So, wala namang pambayad yon. Pinuntahan nila, nag-outreach program sila. Tandang-tanda ako, ganito lang. Andiyan kami, nakaupo sa sahig. Andito si Sammy. Si Kiko Matching, lumabas mga TV characters yun eh. Baliw na baliw kami, sobra. Di ko yun na-outgrow. Naging puppeteer ako. Tapos, 23 years after, nagkita kami ni Sammy Badon, the legendary Kiko Matching. I was then the president of the biggest organization of puppeteers in the Philippines. Kita kami, yung mga batchmates niya sa Batibot, nagkwentuhan sila. Ako pinakabata doon, pero ako yung president. Hinayaan ko muna sila mag-bonding. Pagkatapos ng dinner, kinausap ko siya. Kwento ko sa kanya yung mga ginawa niya nung pumunta siya sa amin nung bata pa ako. Nang gigilid yung tears niya. Sabi niya, Ruther, thank you for sharing this with me. Alam mo kasi, for a very long time, may tampo ako sa Lord. I had this chip on my shoulder. I was asking God, anong nangyari doon sa mga pinuntahan namin? Yung mga tinanim namin na outreach work, parang wala naman naging result na disband ang Batibot, di ba? Tapos, wala. Ano nangyari sa ginawa namin? Pinapanood kita sa TFC, lalo nung grand finals ng PGT. This was 2010. Sabi niya, pinapanood kita, sabi ko sa sarili ko, ang galing naman itong batang to. Kanino kaya siya natuto? Hindi ko alam, sa akin ka pala galing. Kayo, maraming mga magagandang story na hindi nyo alam sa inyo manggagaling. Lalo kung advisory class nyo. Okay? Yan. So, you never look down on what you are doing. Okay? Be proud. No, this is a very, not just noble, but a spiritual call. Okay, second parents kayo, mas mahaba nyo pang kasama doon sa araw kaysa sa mga magulang. Kasi yung magulang, umaalis yan, minsan tulog pa yung bata eh. Dumarating galing sa work, patulog na yung bata eh. Di ba? Kayo buong araw kayong kasama ng bata. Okay? Tapos, yung teacher, sabi niyo teacher. Sabi niyo teacher. Teacher. Isa pa, teacher. Teacher. Okay, ito ang mga gifts sa church. Okay? Sabi ni St. Paul ito, the church was gifted with these offices. Okay? The fivefold ministries, the apostles, the prophets, the teachers, the pastors, and the evangelists. Ito ang function niyan. Sino po nag-church dito? Palakpakan. Okay, so familiar kayo sa sinasabi ko. Ganito yung apostle, walang church, maglalagay sila. Sila yung pioneers, sila yung sent out ones. Okay? So, walang kahit ano, walang Christian. Okay? Communist country, pupunta sila, mga apostle yan. Normally, mga apostle, mga missionary. Pupunta sila, magtatayo sila. They won't necessarily be the parish priest or the pastor. Basta itatayo nila. Si Pablo, maraming ganun eh. Si St. Paul, marami siyang tinayo, iba iniwan niya. Sila Timothy, sila tawag doon apostle. Yung apostle maglalagay ng church. Okay? Yung prophet, merong insight sa future. Okay? Meron pa rin prophet hanggang ngayon, naniniwala ako. Pero konti lang sila. Okay? Tsaka hindi sila self-serving. No? Hindi nila napipili kung ano sasabihin nila kasi galing sa Lord yun. Hinihintay lang nila yun eh. Okay. Tapos, kasi naka-experience ako ng prophecy eh. Pastor Arnold sa Christ Cares, merong German prophetess this was back when I was 8 or 9. Si Beverly. Hindi ko lang kung natatandaan mo to, matagal na. Beverly, a stout German woman, malaki siya. Dalawa sila. Tapos, meron siyang kasamang former commander ng NPA na Waray. Okay, Waray nanay ko eh. So, ganyan. Late ko pa noon. Tinawag niya ako, siningle out niya ako, sabi niya, that child, come. Tapos pinag-pray niya ako. Tapos pinagkaguluhan ako ng mga Sunday school teachers. Sila Kuya Jess. Sabi nila sa mama ko, Mami Terry, grabe yung prayer kay Ruther. Ba't ano daw sinabi? Ang sabi,
the Lord will use this child to speak in front of thousands of people. Over the course of time, nakalimutan ko na yun. Okay. Pero paminsan-minsan na pag-uusapan sa family, may prophecy sa'yo nung bata ka pa. Iniisip ko, ano yun? Ba't niya sinabi? Wala naman kayong binayad doon. Anong benefit niya doon? Wala naman, di ba? Tapos ang kaukuha ng audience, walang internet, andito kami sa Villarreal, slum area. Paano yung mangyayari? Hindi naman kami mayaman. A few decades into the future, ang pinakamalaki ko pong natayuan na crowd, 30,000. Sa Kabanatuan, gathering ng lahat ng mga Christian churches doon, opening ng Christmas season, ang pangalan ng event, The Birth. Okay? Mga artists galing sa mga Christian artists, galing sa X Factor, galing sa PGT, kung saan nag-converge kami lahat doon. Nung part ko na, 15 minutes lang ako doon. Pero nung part ko na, parang lumilindol sa tawanan. Nagtatawanan yung mga tao. Comedy act ako eh. Natawanan sila. Pagbaba na ako sa stage, sa stairs, I was stumped, I was frozen. Kasi bumalik yung prophecy. The Lord will use this child to speak in front of thousands of people. Nakatayo ako sa hagdan, tapos tumingin ako sa sea of people, sobrang dami. Nanginginig, nagchichill ako, tapos tumutuloy yung luha ko, tapos sabi na nangyari yung prophecy ng bata mo. Kaya naniniwala ako, it happens. May Diyos talaga. Maniwala kayo, hindi, may Diyos talaga. May Jesus talaga. Anong taon ngayon? 2020? Since when? Since Jesus was physically here. That's the basis. Okay? Doon nag-umpisa magbilang. Since Jesus was physically here, it has been 2,025 years ago, whether you believe it or not. Okay? Now, so, ang tawag, doon sa fivefold ministry, merong teachers. Ang prophet na may insight sa future, yung teachers ang expert sa past. Kasi lahat ng tinuturo ng teacher sa scripture nangyari na eh. Pera na lang sa prophecy. Kayo din, lahat ng tinuturo ninyo, pera na lang yung mga theory into the future. Normally, proven na yon sa past. Lalo pag sa science, dineclare na law. Diba? Proven na yan. Ang father ng scientific revolution, Christian, si Sir Isaac Newton. Mga Christian yan. Okay. Ngayon, ganito yan ha. Diba sabi ko sa inyo, tapos, meron pang dalawa. Pastor, evangelist. Yung evangelist, kukuha ng tao sa labas, ilalagay sa church. Yung pastor ang mag-aalaga nung ni-recruit ng evangelist sa loob ng church. So, kompleto sila. Parang ML. Kung naglalaro kayo ng ML, may tank, may MM, di ba? You need to do your function. Okay? So, ganyan. Merong teacher. Alam nyo ba? Kasi ngayon, ang tawagan, pastor, bishop, di ba? Ganyan na tawagan eh. Sa Catholic, monsignor, di ba? Jesus was never addressed with these titles. He was never called a pastor. You'll never read Pastor Jesus. Never read that. You will never read Evangelist Jesus, though he does that ministry. You will never read Prophet Jesus. Alam niyo kung anong tawag sa kanya? Rabbi. Alam niyo ibig sabihin ng rabbi o rabbi? Alam niyo ibig sabihin? Teacher. Ang tawag kay Jesus, teacher. Teacher Jesus. Okay? Yung title nyo, title ni Jesus. Teacher. Okay? Hindi ba kayo kilabutan? Okay? So sa lahat ng title, yun ang title ni Jesus. Teacher. Okay? Tapos yung mga apostles, ganun din. Yung mga apostles, may teaching ministry sila. Tapos si Jesus, sabi niya, I will leave the Holy Spirit. Do not be afraid when I go to be with my Father. I will leave the Holy Spirit with you and He will be your teacher. He will remind you what you're supposed to say in the right time, at the right time. Yung Holy Spirit, teacher din. Okay? So kayo, hindi lang kayo extension ng mga parents. Extension kayo ng ministry ni Jesus at extension kayo ng ministry ng Holy Spirit. Kaya tama yung sinabi ng tatay ko, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng tanggalin ang Diyos sa usapan. Kasi pag tinanggal mo ang Diyos sa usapan, the ground becomes very, very shaky. Very, very quickly. So again, extension kayo ng parents as teachers. Extension kayo ng ministry ni Lord Jesus. Extension kayo ng ministry ng Holy Spirit. So, hindi po basta-basta yun. Kasi kayo po, yung kung anong gawin ninyo, dala ng bata hanggang pagtanda. Di ba? Di ba pag may trauma sila sa teacher, hanggang pagtanda rin dala nila. Pag may inspiration, na-inspire sila sa teacher, hanggang pagtanda dala nila. Iba kapit nyo sa bata. Kaya maging maingat kayo at i-appreciate ninyo yung value ng calling ninyo. Huwag nyo yung i-compare based on the payroll, no. Based on the effect on the life. Okay?
Okay, palakpakan nyo nga muna yung katabi nyo. Sabi mo, ang tindi mo pala, grabe. Isa sa mga issue ng pop culture ito, ha? Ibang-iba na ngayon ang basis ng tama at mali as far as pop culture goes. Okay? Ibang-iba na. Ngayon, kanya-kanya na eh. Kanya-kanya na. Ang priority ng tao, feelings. Tama? Tama? Delikado yon. Some may argue it's a slippery slope, pero I would argue it really is. It really is a slippery slope. It's a Pandora's box. Okay? Why? Okay. Dati, paano mo malalaman at tama ang tama at mali? May magsasabi sa'yo ng senior mo, parents mo, tapos sasabihin nila yung basis. Okay? Church, sasabihin nila yung basis. Okay? Ngayon, tanungin mo ang isang youth, high school, college, tanungin mo, paano mo malalaman ang tama at mali? Ito sasabihin nila sa'yo, ha? Kung saan ka masaya, basta wala kang natatapakan. Hindi ko alam, nakalutang ba itong mga tao na to? Manananggal ba sila? Okay, so. Hindi nila sinasabi kung sino original, proponent, kung sino ang nakaisip. Kasi normally, pag may quote, merong original na you can attribute it to someone. Ito wala eh. Kung sino man nag-isip niyan, gusto ko sabihin, hindi siya masyadong nag-iisip. Ba't mo dinidiscuss sa amin yan? Anong kinalaman sa teaching? Hawak lang kayo, ha? Okay. Tingnan nyo, ha? Kasi tatamaan tayo nito lahat, eh. Mamaya na ako mag-i-slides. Meron pa akong last part. Okay? I-baklasin natin. Let's decipher let's unbox the statement. Ang tama, ganito. Kung saan ka masaya, basta wala kang natatapakan or wala kang nasasaktan. Tama? Yun ang tama. Ang tama kung saan ka masaya. Doon muna tayo sa first half. Ang tama kung saan ka masaya. Ibig sabihin, yung nakakasaya, yun ang tama. Tama? So it goes without saying, pag hindi nakakasaya, hindi. May tanong ako, yung pagkain ng ampalaya, nakakasaya ba yun? Paggising ng maagang maaga, nakakasaya ba yun? Hindi. Training, pag meron kayong pinaghahandaan, magpo-push up ka, magja-jogging, magbubuhat, nakakasaya ba yun? Hindi. Nagre-review ka habang yung mga friends mo nagwawalwal. Ikaw nagre-review kasi may exam ka. Masaya ba yun? Lahat ng sulit gawin sa buhay, alam nyo, the road to that, lahat hindi nakakasaya. Lahat. Tanong nyo kila Carlos Yulo, kila Manny Pacquiao. Kung saan man sila ngayon, masaya sila. Pero papunta doon, tama, alam nyo eh. Lalo yung mga board passer dito, alam nyo. Tama. Hindi masaya. The preparation, the struggle, the pain, hindi masaya. So, paano yan? Rule out mo na agad yun. Ang basis mo kung saan ka sumasaya. Ay, rule out mo na agad yun. Okay? Kasi, maraming bagay na hindi nakakasaya pero dapat gawin. In fact, pag meron kang sakit, punta ka sa doktor, ang ipagbabawal niya sa'yo, puro nakakasaya. Puro pampasaya, ibabawal sa'yo, puro pampasaya. Okay, yun yung first half. Second half, makinig kayo ha, second half. Okay? Factual lang to ha. I'm just showing you a pattern of how to think, not what to think. Okay? Pwede nyo to i-apply sa kahit ano. Okay? Next, basta wala kang nasasaktan. Okay? May tanong ako. Nag-apply kayo lahat dito? Okay. May mga kasabay kayong wala dito? Nag-apply din, hindi natanggap? Ano sa tingin nyo? Nasaktan sila? Hindi. Okay. Paano yan? Lahat kayo nakabihis, di ba? Lahat kayo. Tapos nagkakwentuhan kayo, di ba? Merong breadwinner doon, di ba? Meron yung isa, may sakit yung nanay, kailangan niyang trabaho. Yung isa, ganun, basta ganun, okay? Iba-iba, okay? Pero lahat sila, magagaling din sila, okay? Tapos sa tansya mo, sa kanilang lahat, credential-wise, ikaw pinaka-qualified. Ikaw pinaka-magaling. Tapos, ikaw na i-interviewin. Paano ko naisip mo, ang tama yung kung saan ka masaya basta't wala ang masasaktan. Paano pag natanggap ako? Paano yung siyam? Masasaktan sila. Kasalanan mo kasi. Ginalingan mo. Sino kinasal na dito? Magpalakpakan po. Kinasal. Okay. O, sino naka-attend na ng kasal? Di ba sa kasal, tinatanong ng minister kung merong tutol? May krasam ako no? Certificate to solemnize marriage. Ako pag nagkakasal, di ko tinatanong yun. Kasi pag umattend ako ng kasal, tapos tinatanong ng minister, kahit na pare or pastor, what have you, pag tinatanong, ang nasa isip ko, ano pong plano niyong gawin pag merong nagsalita talaga?
Pag merong sumigaw, kung meron man tutol sa kasalang ito, magsalita na ngayon o manahimik habang buhay. If there is anyone who would like to contest the validity of this holy matrimony, of this union, speak now or forever hold your peace. Paano kung biglang sumigaw, itigil ang kasal! Di ba? Binyag ho ito. Doon ho yung kasal sa amin. Ay, sorry. Ano ang basis para ituring mong valid yung contestation, yung pagtutol? Anong basis? Kahit sino ba pwedeng tumutol? Anong basis? Paano pag may 4-year-old na bata sumigaw, Ako po, father! Itigil niyo na po ito, wiwing na ako. Ano, ititigil niyo yung kasal? Kaya hindi ko tinatanong. Pag ako nagkakasal, hindi ko tinatanong. Sinasabi ko, kung meron pang tutol, huli na. Huli na ang lahat. Tapos na yung counseling, magsa-ceremony tayo, o kahit maglupagi kayo sa sahig, itutuloy namin yung kasal. At saka bakit kayo nag-i-invite ng tutol? Ano kayo, paandar? Ini-invite nyo ex nyo? Tapos bago mag-kiss the bride, titingin pa kayo? Mga paandar nyo. Hindi ko tinatanong kasi naniniwala ako, walang kasal na walang tutol. Lahat, lalahatin ko, lahat ng kasal, merong may tutol. Kasi, kung kinasal ka, tapos walang tutol kahit isa, ibig sabihin, walang ibang nagkagusto sa'yo. Wala sila doon, pero may tutol. Habang nagsaseremony kayo dito, merong umiiyak doon sa kwarto niya, merong tama? O, tanong. Nililigawan mo pa nga lang eh. Ako po yung misis ko, pag puntahan niyo ako sa Facebook, Ruther TV, hanapin yung picture namin ng misis ko. Ayan. Ruther, patingin nga ng phone mo. Ano naman nila? Ano ba? Wallpaper ko, wedding namin. Is this your wife? Dali lang, 5 minutes sa atin. Naka-wedding dress, nakaparlo ka. Yes, ate. Alam mo, ito nakita to ni Chris Aquino. Ang lakas ng pagkasabi niya, maraming tao. Is this your wife? Alam mo, sabi ni ate Chris, nasa PGT ako. How did this happen? Sinasabi ko sa mga friends ko, kung di kayo naniniwalang may Diyos, puntahan yung picture namin na misis ko. Tingnan nyo. Oh, di ba? Masasabi nyo, may Diyos talaga. Amen. Hallelujah. Mabait ang Diyos. Kaya kung hindi kayo kapugian, huwag kayong magtampo sa Diyos. Merong kayang gawin ang dasal na hindi kaya ng kapugian. Amen. Maka-amen kayo. Payag na payag kayo, hindi ako pogi, ha? Maugali nyo, ha? Mapanakit kayo, ha? Yung wife ko, alam niyo mga karibal ko dyan, may sariling farm, may sariling gasoline station, law student. Ako, puppeteer. Yun talaga na yung talent ko na, yun ang naging career ko, puppeteer. Anong laban ko doon? May sariling farm, may sariling gasoline station, ako yung pinili. Mas mayaman kasi ako may sarili akong mundo. Nililigawan ko pa lang yan, ang dami ng kontra. O, andain mong tatapakan para ka makarating dun sa dapat mong puntahan. Andain mong masasaktan, ang dami mong masasagi. Sabi nga ni Glock 9, sa dami ng kalaban, di maiwasang magsanggian. Magkakasanggian talaga. Sandyain mo man o hindi. Ngayon, huwag kang maging mapanakit. Pero hindi mo pwedeng gawing basihan ng right and wrong, lalo pag nasa crossroad ka ng buhay mo, yung thinking na kung saan ka masaya, basta walang masasaktan. Hindi lang yan, isipin mo, ikaw si Steph Curry, 3 seconds, nakuha mo yung bola, lamang sila libro ng dalawa. Ngayon, isushoot mo, 3, 2, 1, naisip mo kung saan ka masaya, basta wala ka masasaktan. Bago mo bitawan yung bola, paano yun? Maisip mo, paano si Lebron? Pag na-shoot ko to, iyak yun, tanga! Naiintindihan nyo? This will not hold water. It sounds nice, but it's not it. If you look at it with a critical lens, it will not, it's standing on air. Nakalutang siya, wala siyang tutungtungang matibay. Naintindihan nyo? So, Ruther, ano na lang? Na-experience na nakasakay kayo sa kotse, tapos umaatras yung kotse. Umaatras kayo dahan-dahan. Tapos tarantang-taranta kayo, lalo kung kayo nagda-drive, nag-handbrake na kayo, lahat umaatras pa rin. Tapos, na-realize nyo, hindi pala kayo umaatras, umaabante katabi nyo.
Ha? Nangyari na, lalo kung nagta-drive ka, nangyari na, di ba? Paano nyo na-figure out na hindi pala kayo yung gumagalaw? Paano? Papaliwanag ko sa inyo kung paano. Na-figure out nyo pero hindi nyo kaya i-explain. Ganito nangyari. Okay? Ito nangyari sa brain ninyo. Okay? Akala mo gumagalaw ka. Magalaw, so pinastop mo. Hindi pa rin nag-stop. Tinignan mo yung katabi mo, gumagalaw. So inisip mo, gumagalaw ka pa rin. Di ba? So, ginawa mo lahat para ma-stop. Hindi pa rin. So ano ginawa mo? Tumingin ka sa paligid. Wala nagturo sa'yo nito, instinct to. Tumingin ka sa paligid, naghanap ka ng point of reference na naturally, your brain would tell you, hindi gagalaw. Tumingin ka sa stoplight, tumingin ka sa poste, tumingin ka sa building. Nakita mo yung building, hindi gumagalaw. Tinignan mo ulit yung gumagalaw, gumagalaw siya. Doon mo na-figure out na hindi pala ikaw yung gumagalaw. Siya. Naintindihan nyo? Kasi meron kang point of reference na hindi gumagalaw. Paano kung lahat ng tinignan mo gumagalaw din? Pagtingin mo sa building, gumagano siya. Pagtingin mo sa stoplight, gumagano-gano. Ibig sabihin, meron ka ng, anong tawag doon? May vertigo ka, o kaya lumilindol. Basta, hindi normal. Something is wrong. Tama? Bakit? Kasi dapat meron kang point of reference na hindi gagalaw. Ganon din sa buhay. Hindi pwedeng lahat gumagalaw. Hindi pwedeng yung moral grounding mo gumagalaw. Hindi pwede. Kailangan merong isang hindi. Para sa aming mga believers, ang grounding namin, Word of God. Kaya ang tanong namin, pag nasa crossroad kami ng buhay namin, at ito rin pinapasa namin sa mga bata, hindi yung kung saan ka masaya. Hindi. Kasi I've been married for 17 years and I can guarantee you, when somebody tells you, we've been happily married for 25 years, every day they're lying. It's not every day happy. Kaya if you marry for happiness, you are in for a blatant disappointment, a blatant re-education, awakening. Why? Kasi it's not about happiness. May happy times, pero hindi, it's not, kasi pag happiness lang, edi pag hindi na happy, hindi iiwan ka na. Tama? O ano ka, clown? Pampasaya? Sana kumuha na lang siya ng clown, 2.5 lang, meron. So ano kami, ang iniisip namin ito, pag meron kang crossroad sa buhay, hindi mo isipin, saan ako sasaya? Hindi. Saan ako walang masasaktan? Hindi. When you are at a crossroad of your life and you are being asked to decide, ito ang itanong mo, hindi kung saan ako masasaya at wala akong masasaktan. Kasi yung pain is an integral part of life. No pain, no growth. Lahat ng process na kailangan ng growth may pain. Kaya kung tatanggalin mo yung pain sa equation, mawawalan niya ng sense lahat, mawawalan ng opportunity for growth. Okay, so anong itatanong mo? Itatanong mo ito, sa mata ng Diyos, tama ba itong gagawin ko? Pag tama, kahit merong masasaktan on the side, basta hindi mo naman sinasadya, gawin mo. Kasi mag-grow siya dun. Okay? Pag mali, may binagsak na ba kayo dito? Bakit? Para sa kanya yun eh. Lalo yung mga mahilig mangopya. Alam nyo, ang pinaka-danger ng mahilig mangopya, tanong nyo ano? Tanong nyo ano? Pag pinagraduate nyo yung mahilig mangopya, masasana isang mahilig sa mangopya sa katabi niya, paborito niyang tao yun, tapos pag may trabaho na siya, ang problema niya, wala dun yung kinokopyahan niya. So binigyan nyo siya ngayon na napakahirap na buhay sa future. Kasi hindi niya makakasama dun yung spatter niya. Huwag niyo siya ipasa. Naintindihan niyo? At least, remedial or summer class ninyo. Masarap kaya mag-summer class. No? Nakakatalino. Tapos pagkatapos ng summer, nakalimutan mo na. Nag-summer class po ako dati ng math. Ang talino ko sa math talaga. Nung pasukan na, nakalimutan ko na. Okay? So, tama ba itong gagawin ko? Pag tama, kahit may masasaktan on the side, kasi nangyayari din yun sa'yo eh. May tamang nangyari doon, nasaktan ka dito. Gawin mo. Kasi yun ang tama eh. Pag mali, kahit walang masasaktan, kasi wala namang makakaalam eh, huwag mong gawin. Pag yan ginawa mo, naging life principle mo yan, sa dulo, nandun yung totoong saya. Nakuha niyo? Nasaktan yata yung iba. Okay lang, ganun talaga. Okay? Okay? Gets nyo? Okay? Mamaya, babalikan natin yan. Ngayon, may tuturo ako sa inyo mamaya na kailangan ninyo. Kasi alam nyo, pinakasakit, pinakakalaban ng mga teachers, alam nyo kung ano? Kasi, papasok ka maaga. Tama? Alam nyo, pinakamalaking kalaban nyo, burnout. Burnout, pinakamalaking kalaban nyo. Sana, napakita ko sa inyo kung nasaan si God, nasaan si Lord sa vocation ninyo, sa profession ninyo. Sabi ko sa inyo, alternate parents kayo, extensions kayo ng mga parents, extensions kayo ng ministry ni Lord Jesus, extensions kayo ng ministry ng Holy Spirit. No? Kayo ang nag-i-sculpt ng future ng bata. Wala na akong makitang mas matinding trabaho kaysa dyan.
Alam niyo kanina, mag-start ako, nag-jitters ako, nininervyos ako, bihirang-bihira ako nervyusin. Kasi first time ko makipag-usap sa puro teachers, tapos sa school pa, kung saan ako nag-aral. Never in my wildest dream na-imagine ko magiging resource speaker ako sa Holy Child Academy. No? So, ayun, salamat po. Kasi hindi ako qualified eh. Okay, so, hindi, totoo. That's what keeps me grounded. Hindi ako qualified, pero marami na akong na-achieve. Yung pangalan ko po nakasulat sa Encyclopedia of Philippine Performing Arts ng Cultural Center of the Philippines as one of the 3 most recognized ventriloquists in the Philippines today. Pero hindi talaga ako qualified pagdating sa paperworks and kung ano-ano. Pero marami ang experience ko because I grew up around under the care of highly learned men. No? Sila Pastor Arnold, Pastor Arman, mga teacher ng values education dito, mga pastor namin yan sa church. No? So lumaki ako sa environment na talagang nagpupuyatan pa kami sa kung ano-anong mga dinidiscuss namin. Pero we were encouraged to ask the hard questions, no? We asked the hard questions. Tapos, bata pa ako na nagising sa buhay na hindi siya pleasant, no? So kasi, bigyan ko kayo ng storya. Ang ate ko dito nag 4th year. So, 1st year to 4th year. Ang papa namin ay photographer. Okay, photographer siya. During his prime, he was quite a big shot during his prime. Nung 4 pesos pa lang ang sahod per day, ang allowance niya 50. Ganun ka big time si Papa. Okay? He was a photographer researcher for the biography of Marcos Sr. Okay? Ang pangalan ng book Itinadhana sa Kadakilaan, published by Dr. Anacleto Dizon, nasa National Library yan. Pag kunikwento ng tatay ko, hindi ako naniniwala, akala ko kwentong potsero lang. Nung pinagawa kami ng research, dati wala pang Google, pupunta ka sa public library, nakita ko yung book na sinasabi ng tatay ko. No, it's a dusty book. Pagkuha kong kanyang pagbukas ko, nasa preface yung pangalan niya, ang laki. Chief photographer researcher, Rodito Buniel Urquia. Nanginginig ako, totoo pala yung sabi ni tatay. No, kasi nasa slum area ka eh. Tapos yung mga stories niya, larger than life, di ba? Natumira daw siya sa bahay ni Marcos, kumakain sila magkasama sa long table, mga ganyan. No? Totoo pala. No? Lalo nung namatay siya kasi nagdatingan yung contemporaries niya eh. Pag pumunta ka sa Hidalgo, sa Quiapo, yung bilihan ng camera, mula sa unang kanto hanggang sa dulo, kilala nila papa ko. No? Back in the 80s and 90s. No? So, ganyan. Tapos, so kaya nung nasa abroad siya, ang priority niya, nung nakapag-abroad siya, priority niya, education namin. So, kaya kahit nasa slum area kami, sa Holy Child Academy kami naka-enroll. 20K ang tuition fee noon. Ang minimum wage yata noon, siguro mga nasa 3.5 monthly. Tama po, Pastor, 3.5. Ang tuition namin, 20 per annum. Dalawa kami ng ate ko. Talagang sacrifice ni Papa. Hindi ko alam kung may natitira pa sa kanya. No? Lately ko lang na-realize nung nagtatrabaho na ako. No? Tapos may sinusupport ka na, marami kang sinusupport na walang natitira sa ganito pala yung feeling. Okay? Tapos, on fire siya for the Lord eh. So, na-deport siya from Saudi kasi nagpa-Bible study siya. Bawal yun. Bawal na bawal yun during that time. Tapos, muntik siyang makulong. He was arrested. For trial siya. In-inquest na siya. Dineport lang siya kasi natakot, kasi na-intimidate sa kanya kasi masyado siyang on fire. No? Ang sabi daw nung imam, you cannot put him with the Muslim inmates inside because he's gonna convert them. Magiging Christians din yung Muslim sa loob, huwag niyo yung isasali doon. So pinauwi. Pag uwi niya dito, wala namang internet noon. No? So yung clientele niya, wala na. Babs Manila si Papa dati, ano yan eh, ang mga client ng Babs, sila Cardinal Sin, mga presidents, mga senators, ganyan. Wala siyang clientele, walang contact. So, from the, talaga, sumadsad talaga kami. So, nung kami na ng ate ko, graduating siya dito, 4th year, 2nd year ako, so magti-3rd year na ako dapat, ako na nag-volunteer. Kaya hindi na kaya yung tuition. Eh si ate graduating na, wag na ilipat si ate. Ako nilipat. Options were very limited. So lipat ako sa Santa Lucia, sa looban ng RP. Ang sa akin, ang nagpadrino si Teacher Nida Agulto. I think she used to teach here for math, di ba? Yon, naging advisor ko siya doon. Okay? So talaga, mga rooms namin, mga makeshift lang. We would have class under the mango tree. Literal, na ganun. Okay? Ngayon, maganda na yung school. Pero during our time, mga makeshift classes lang. Okay, yung ate ko, graduating siya. Tapos hindi siya nakagraduate kasi nag-nervous breakdown. Nag-nervous breakdown si ate. Months before the graduation, she had to quit school kasi nag-nervous breakdown. Kasi ate ko sobrang tahimik noon, hindi nagsasabi ng feelings, marami na pala siyang issue, so, ganun. Tapos, ganun na, bankrupt na kami. Ganito kami ka-bankrupt ha.
Okay? Dati, meron kaming yaya. Hindi naman lucrative. Hindi naman naka-uniform yung yaya. Pero may yaya kami. Okay? Meron kaming cook. Basta lagi kaming merong kasambahay. Hindi pa uso yung salitang kasambahay. Pero meron kaming kasambahay. Okay? Si Papa bumili ng pedicab. Laruan lang. So, bumili siya para lang pasyal-pasyal. Okay? So, nung sumadsad kami talaga, sadsad na sadsad. Ganito ka sadsad ha. 2 months, wala kami kuryente. First unit kami sa apartment. 3 unit. First unit kami. So, every time someone would open the gate, makikita nila kami walang kuryente, lalo pag gabi. Ganun. Okay, embarrassing. Grabe. Okay. Tapos, yung pedicab ni Papa, dati hindi pa po stricto, wala pang prangkisa eh. Hindi mo pa i-re-registro. So, kung may pedicab ka, pwede mo i-drive, i-biyahe anytime. Binabiyahe ko yung pedicab. Yung mga kasama namin sa compound, nag-abroad tatay mo ah. Tsaka di ba private school ka? Ba't ka nagpe-pedicab? Sinasabi ko lang, wala namang magawa sa bahay. Totoo, wala ng bigas, no? Isipin nyo, galing ako dito, student ako. Pag summer, andito ako, nagwo-work ako andyan ako sa library, kasama si yung mga artist, para may sideline ako, sideline ako. Yung mga classmates ko, next year, hindi, sa iba na, ano ginagawa mo? Nagwo-work. Ba't ka nagwo-work? Nakita niyo yung, grabe yung dinaanan ng family namin. Okay, so what I did, kasi during that time, you have to understand, during that time, sobrang confusing kung anong kukunin mong course, kung ano-ano, lahat. Nag-entrance exam ako sa iba-ibang pasado naman ako, nasa priority list pa nga ako eh. Hindi ako naka-push through, naka-work na ako. High school pa ang work na ako, dire-diretso na. Naka-work ako doon kung saan galing si Jose Manalo, yung Libangang Filipino Productions, yung Values Media Incorporated, ang may-ari nun, uncle ni Arjo Atayde. Sobrang blessed lang namin kasi sobrang strict ng training. Meron kaming theater training, may acting, meron kaming speech class. At yung coach namin sa speech, binayaran ng boss namin para i-coach kami. Siya yung coach na mga nagko-compete from the Philippines, nagko-compete sa ibang bansa. So, nalibre ko yun. So, blessing lang yun. Pero grabe, hirap. Alam niyo ba itsura ng pedicab? Pati nga itsura ng pedicab. Hindi pa madali magkakotse noon. Ngayon, madali na magkakotse. May zero down payment, di ba? Okay. Pero, nung iniisip ko na, siguro magagawa ko to in the next 10 years, nagawa ko ng 3. Ang unang brand new car ko ay Hyundai Tucson. Nung nilabas namin yan ng wife ko sa Hyundai Alabang, pagdating sa stoplight, may nakasabay akong... Yan, pedicab. 28. Pero ito, mas maganda dyan ako. Yung nakabalot, nakatali. Ganyan yung dinadrive ko ngayon. Pero naka-pedicab ako dati. Trailer trucks. Papahin ko ako, tapos may bigilid yung tears ko, tapos... Sorry, medyo emotional ako pag-read. Tapos sabi ni Miss ko, bakit? Nakasakay ako sa dyan dati. Dati na nag-work ako sa production, alas 2, alauna ng madaling araw, nakasakay ako dyan, sa ibabaw ng truck. Yung dugtungan ng trailer, tsaka nung hinihila niya, yung pagitan. Kasi ako yung maliit, para pag meron daw aberya, maano ko yung driver, masasabi ko. So, doon ako nakasabit dyan. Tapos ngayon, grabe, okay. Paano nangyari yun? Halimbawa sa church namin, yung vice president ako ng youth, yung vice president ko, cum laude dito, si Medarlene Salmorin. Ibig sabihin, napapaligiran ako ng matatalino. Totoo yun. Paligiran mo yung sarili mo ng matatalino, tatalino ka rin. Totoo yun. It's a hack. Kaya kung gusto mong yumaman, paligiran mo rin yung sarili mo ng mayaman. Okay? So, ganun. Ngayon, kung ang nakapaligid sa'yo, puro broken-hearted, hintay-hintay ka lang. Hintay-hintay ka lang. Magkakapare-pareho kayo. Okay? So, ganyan. Okay? So ngayon, ito ang testimony ko, ang life story ko, my life story in a nutshell, okay? Kasi nung nag-reunion kami, nagulat ako eh. Ako pala pinakakilala sa batch namin. Kasi mga batchmates ko, mayayaman yung iba dun eh. As in, literal, no? Kasi Holy Child Academy ko ito eh. No? So, nung bumalik kami dito, so I was thinking, I would meet with my old friends, ganyan, syempre mag-share ng stories. Tapos nung nagpahingi sila ng testimony for career glow up, ako'y tinawag nila. Sabi ko, bakit ako? May mga engineers dito. Tapos, lahat sila, they were, Brother, kamusta ka na? Pa-picture. Hindi nagsisik in sa akin hanggang nakarating ako ng bahay. Sandali. So, sa buong batch namin, kahit na I had to leave the school after the second year, basta ang ginawa ko lang, lahat ng pwede kong gawin na makaka-add sa value ng buhay ng ibang tao, ginawa ko. Tapos, lahat ng pinapagawa sa akin, kahit gaano ka-simple, ginagalingan ko. Kaya nung naging puppeteer ako, nagtataka yung mga, career na pala yan? Tanong niyo magkano TF ko pag nagpa-puppet ako sa labas, yung pinakamataas ko na reach. Tanong niyo, how much? Wag na. 5 figures.
2 buwang Ako pala yung sahod pinaka-nakagawa ng TL. pangalan. 1 buwang sahod Tumatawa ng si ma'am. Tama po, no? manager sa bangko. Hindi ko yung sinadya. Yung prime nung Hindi high ko alam career kung paano ko, nagkaganon. isang performance ko lang yun. 30 to 45 minutes. Kasi si Jovit Baldivino, 3 kanta, 150,000 eh. Tama? Sa lahat ng puppeteer sa Philippines, ako na yung pinakamataas yung okay. Yung ginagawa ko. So, I provided for my family and all that. Okay. So, tapos pag binabalikan ko yun, tinitingnan ko, bakit ganun? Tapos ngayon, ang kasama ko sa comedy group, former Chief Legislative Officer ni Senator Miriam Defensor. Ganyan yung circle na ginagalaw ko ngayon. Mga tao, close friend ko si Attorney Jeremiah Bellica, mga Bellicas, mga friends ko. Kasi, I never stopped learning. Kasi pag nag-aral ka, ang motivation mo lang para magtrabaho, pag nagkatrabaho ka na, tapos ka na mag-aral. Tama? Kaya yung mga teachers mas matalino kasi yung trabaho nyo aral. Gumagawa kayong lesson plan. Tama? Pero pag pumunta ka halimbawa sa ESM Hypermart, lahat doon, karamihan doon, may mga degree din. Tama? Yung nagsasabing, happy to serve. Di ba? May degree din yun eh. Pero kung nagpursue siya ng higher education, nasa managerial siya. Tama? Wala akong trabaho na pinuntahan na nag-submit ako ng curriculum vitae. Wala. Puro referral. Okay? Yung may-ari ng company, tatawagan yung kabilang may-ari, kunin mo to si router, ang galing. Alam naman sabihin niyan, pengi ng wala na. Tapos na, mag-compare sila eh. Ba? Basta maayos yung okay? So, ang ginawa ko, ito secret ko sa inyo kasi ngayon, kahit na teacher na kayo, pwede pa kayong tumaas eh. Pwede pa kayo, katulad ni Ma'am Ning, di ba? Ano na siya, school head na siya. Pwede kayo maging principal o kung ano man. This is what you do, okay? Invest in knowledge. Okay? Sabi ni Chinkitan, walang nalulugi sa pag-invest sa sarili. Okay? Ang mali natin mga Pinoy ito, madali tayong maniwala sa consumerism. Mag-iipon. Pag nakaipon ng 100,000, bibili ng Louis Vuitton. Ano na? May yabang-yabang mo lang ng konti, tapos na. Kung gusto mo lang naman picture, sana nagpicture ka na lang sa tindahan ng Louis Vuitton. Diba? Libre pa. Diba? Ano na nangyari? Wala na. Kung yung 100,000 mo, kinuha mo ng crash course, kinuha mo ng workshops, kinuha mo ng trainings, binili mo ng books. Alam niyo ba may magic sa books? Ito galing kay Pastor Isidro Daes, may-ari ng mga Daes Enterprise dyan. Di ba puro Daes dyan sa bayan? Ito sabi niya sa akin nung high school pa lang ako. Anak, invest on good books. Why? Because books are magical. Books expedite things. How? Okay? Meron akong libro, Cultural Studies of the Gospels. Ang sumulat nun, 40 years of experience. Meron siyang double doctorate, 40 years experience. Professor Emeritus, pero patay na to ngayon. Buhay pa siya, Professor Emeritus siya sa Jerusalem, sa Egypt, sa Lebanon. Okay? Ang expertise niya, Middle Eastern Studies ng Gospels. Okay? I-explain niya sa'yo kung ano talaga mga meanings. Obsessed na obsessed ako, ang ganda ng study. So pag nagtuturo ako, napapaliw sila sa akin, paano mo yun Ang galing! Paano mo nalaman? Sabi ko, meron ng book. 40 years yung study. Binili ko yung book ng 1.7, tinapos ko ng 1 buwan. Isipin niyo yung privilege na yun. Okay? 40 years yung study, binayaran ko lang ng 1.7, tinapos ko ng 1 buwan. Ibig sabihin, in a manner of speaking, nakaangkas ako doon sa 40 years niya, magkano ginastos niya sa 40 years? Conservatively, sabihin mo nang gumastos siya ng 10 million. Ako, 1.7 lang ginastos ko. Nakuha niya? Yeah. Okay. Yun. Ngayon, lastly, sana may natututunan po kayo. Eto, tuturuan ko kayo the value and the wisdom of rest. Kasi ang pinakasakit nyo, burnout. Okay? Ito lagi namin pinagtatalunan ng misis ko. Pag nagtatalo, hindi ibig sabihin nag-aaway. Magkaiba lang kami na sinasabi. Okay? Sabi ko sa kanya, God made the whole universe in 6 days. He could have made it in 1. But He decided to do it in 6 and opted to rest on the 7th. What makes you think you can finish everything in 1 day? Slow down. Okay? Okay? Siyempre, may mga deadline kayo. Kaya lang naman kayo na haharas sa deadline kasi gagawin ninyo bukas na eh. Last month pa ginawa, pag bukas na. Di ba? Okay. Sabihin nyo rest. Okay. Nung nag-mixed martial arts ako dati, ang laging sinasabi, sleep is for the weak. Anong sleep is for the weak? If you do not sleep, makita mo agad si Jesus ng personal. Okay? Napaaga ka. Hindi pwedeng hindi ka matulog. Okay? Alam niyo kung kailan nagre-repair ang body? Pag tulog. Isipin mo yung sobrang galing. Pag natulog ka, pag nag-shutdown ka, nagre-repair yung body mo. Isipin mo kung kotse tayo, pag nasagi yung kotse, i-park mo ng 12 hours, paglabas wala na yung sagi. Ganun ka-amazing yung paggagawa sa atin. Di ba yung platelets mo? Tinatahin niya yung sarili. Pag may sipon ka, ang pinaka-effective na
Gamot sa sipon, tulog eh. Barado ilong mo, matulog ka na mahaba, pag gising mo luluwag. Pero pag itutuloy mo talaga, ipipilitin mo. Sabi ko doon sa friend ko na doctor, geriatric, sabi ko, Dok, ba't may mga friend ako namamatay habang nag-workout? Nag-workout, namamatay. May friend ako na inatake sa puso habang nagbe-bench press. Health buff, ang laki ng katawan. Namatay habang nagbe-bench press. Yung isa namatay habang nagja-jogging. Sabi ko, ano nangyari doon? Sabi niya, may sipon. Sabi ko, seryoso? Oo, seryoso, may sipon. Bakit man? Hindi yung sipon na normal lang yung sipon talaga, yung pag nag-runny nose. Kasi, ang katawan, pag nag-runny nose ka, sinasabi niya sa'yo, itulog mo na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Okay? Okay? Yun. Hindi nagpahinga, pinilit, patay. Okay, so, ganyan. Bakit? Ba't ganon? Kasi tayong mga tao, tinan mo yung katabi mo, tinan mo, nasaan yung kilay? Parehas ba kung saan nakalagay yung sayo? Parehas, di ba? Kaya dito sa Holy Child Academy, kahit na gaano ka-advance na ang mga science, tinatawanan dito yung theory of evolution. Natatandaan ko, tinuturo ni Teacher Ning dati, she would present the various theories and the worldviews. No? Pagdating sa theory of evolution, the missing link and all, tinatawanan lang namin yan. Bakit? Imposible na ang tao maging product ng blind, unguided processes over billions of years. Tinan mo yung katabi mo, nasaan yung kilay? O, nasaan yung kilay mo? Okay, kung blind and unguided processes yan, bakit paulit-ulit? Ganun ang ganun, ganun ang ganun. Pare-parehas. Ganun ang ganun. Yung kilay nandito. Alam niyo kung ba't nandyan yung kilay? Naitanong niyo na ba? Ba't nandyan yung kilay? Tanong niyo bakit? Pangsalo ng pawis. Pangsalo yan ng pawis. Kaya yung dulo ng kilay lampas sa mata. Kaya mga girls, wag niyong ahitin. Diyos. Mga babae, hindi mo maintindihan. Pag binigyan ng Lord ng kilay na manipis, dinodrawingan. Pag binigyan ng Lord ng kilay na makapal, inaahit. Hindi mo kayo maintindihan eh. Okay, yan, di ba? So, hindi kayo aksidente, pinag-isipan kayo, design. Pag bumili ka ng kotse, titinan mo yung manual, pag yung kotse ko, halimbawa, diesel, hindi ko yung pwede dalhin sa gasoline station, kargahan ng gasoline. Magko-collapse yung engine. Hindi pwedeng by feelings. Ang sabi ni Lord, one day magre-rest ka. Hindi yun optional. Kasi siya ang nag-design sa tao, alam niya yung dynamics ng tao. Kailangan mo mag-rest. Kasi magre-recuperate ka. Pag hindi ka nag-rest, mababurn out ka. Naintindihan nyo? Akala nung iba, kasi talaga, mistricto ako sa rest Matutulog at matutulog ako. Marami ka pang tatapusin. Matutulog ako. 30 minutes, matutulog. 15. Matutulog ako kasi nagdidilim na paningin ko. Lalo pag nag-workout ka ng umaga, hapon, magdidilim na talaga paningin mo. Pag nag-heavyweights ka, okay, so, matutulog ako. Ba't ka matutulog? Para matapos ko lahat ng maayos. Kasi pag hindi ako nagpahinga, wala akong matatapos. Kasi sabog yung utak mo, puro brain fog ako. Okay? So, eto sabi ng Bible dyan. Kasi pastor ako so dito ako magagaling. Eto sabi ng Bible dyan, Matthew 11:28, ang sabi ni Lord Jesus ito, come to me, read with kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagal sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng pahinga. Ang ganda sa Tagalog, pahinga. Sabi nyo, hinga. Pahinga. Di ba? Parang instead of rest, mas maganda yung breather, pahinga. Hanggang dito yung tubig, pahinga. Tama? Pahinga. Pag di ka na makahinga, di ba? Yung pahinga, yung oxygen, parang pera yan Pag nandyan lang, di mo pinapansin. Di ba? Pag marami kang pera, parang wala lang, di ba? Pag marami kang oxygen, parang wala lang. Pero pag nawala, di ba? It becomes very important very quickly. Diba? Nasa ospital ka, kailangan mo ng ambulansya, hinga ka ng down payment, wala kang pan down payment, biglang importante na siya ngayon. Tama? Lalo kung nanay mo yung dadalhin, importante na agad yung... Kasi, paano yun? Di ba? So, ganun din. Yung oxygen, pag bigla siya nawala, hindi mo yan pinapansin. Pag nagpe-pray ka ba sa umaga, Lord, thank you, may oxygen ako. Di mo pinapansin. Pero pag biglang nawala yan, 2 minutes lang, no? Mararamdaman mo, sobrang importante niya. Ang sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng breather, ng pahinga. Okay? Sige niya, sobrang bait ng Lord. Ano sabi niya? Come to me, all of you. Paraphrase ko lahat ng pagod lumapit sa akin. Yun lang ang qualification. Kung gusto mong lumapit sa Lord, kailangan aminin mo, pagod ka. Tanungin mo yung katabi mo, pagod ka ba? Yung iba mukhang gutom Alam niyo kung bakit sinabi ni Lord yung mga, ba't ang ini-invite niya yung mga pagod? Tanong niyo bakit? Because I can almost guarantee you, lahat ng tao, kahit ano pang position sa buhay, kahit anong status, at the very least, at one point in his life, pagod siya. Kasi iba-iba ng area sa life Pwedeng social, pwedeng sa trabaho, wala kang problema. Sa relationship mo sa wife mo, pagod ka. Ba? Sa mga bata, pagod ka. Pwede kahit isa lang. Kaya yung offer ni Jesus, yung pagod lumapit sa akin, sobrang bait. Isipin niyo kung sinabi niya, lahat ng matangkad lumapit sa akin, pupunta akong impyerno.
Bukas. Wala akong chance. Di ba? Sabi niya lahat ng pagod. Next, tinan nyo. Bibigyan daw niya ng rest. Tinan nyo ito Basahin nyo. 1, 2, 3, go. Those are the very words of Jesus. Sabi niya, take my yoke. Whose yoke? His yoke. Upon who? You. Okay? At ibig sabihin, pasanin nyo yung... Meron bang pahingang ganun? Magpapahinga ka pag bubuhatin ka. Sabi niya, kung gusto mo magpahinga, magbuhat ka sa akin. Bigyan kita ng bubuhatin. Tapos sabi niya, learn from me. Sabi niya, learn from me. Yun yung bubuhatin mo. Kaya magaan. Because if you are able to learn, eventually, di ba, repetition is the mother of all learning. You learn, you learn, you learn, you learn. It becomes your second nature. It becomes easier. Dumadali kasi pinag-aaralan mo. Sabi niya, learn from me. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung meron kayong mga decision, may mga nakaka-burnout sa inyo, may mga concerns kayo, you have to consult the Word. May mga Bible studies po ba kayo dito? Meron ba kayong mga D-groups? Magtanong kayo kila Teacher Ning, kila Pastor Arnold. Pag may question kayo, magtanong kayo. Lahat po ng concerns ng tao sa buhay, meron sa Word of God. Aking pamato. Ayan yung yoke ko. Kaya may picture ng corn beef dyan. I spent my life reading the Word. Para ang Bible namin, nakalagay sa ilalim ng unan. Kung pagod ka na, gising mo sa umaga, bago ka tumayo, kita. Paano daw magpapahinga? Babalik mo sa unan. Bibigyan ka daw niya ng papasanin. Bago ka pumikit, kukunin mo yung Bible, babasahin mo. When I was 10, hindi pa sikat yung El Shaddai movement, memorize ko na yung Psalm 91. Okay? Kahit ano, may nagsasabi sa akin, Ruth, Kuya Pastor Ruther, how do you receive the right words from God when you need one? Like, halimbawa, if you are discouraged, o kaya, you need to decide on something, on your business, on your relationships. Paano binibigay sa iyo ni Lord at a specific time yung word na kailangan mo sundin? Sabi ko na, I read every day. I read it like it's bread. I treat it like it's food. Why? Kasi pag nandun na, di ba sabi ko sa inyo kanina, yung job ng Holy Spirit is to remind you. You can never be reminded of something that you have no idea about. Ang pwede lang ipaalala sa'yo, yung alam mo na. Kaya kailangan, alamin mo. Kailangan alamin mo. Sobrang anxiety mo. Sabi ni Peter, kahit naman wala ng verse tsaka chapters, no? Dati naman, 1st century, 2nd century, 3rd century ng Christianity na dumating yan, chapters and verses. Right? 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him, Jesus, because He cares for you. You are working on something, kulang ka, na-brain fog ka, na kailangan mo ng wisdom. James, sabi ni Saint James 1:7, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Kahit ano, kahit sa love life, kahit sa business. Business, sabi sa Proverbs 11, ang nais ni Yahweh, name ng God, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. Character, beauty, ang sabi ng Proverbs 11:22, ang magandang babae na walang bait ay parang gintong singsing sa nguso ng biik. Tinatamad ka, Proverbs 6:6, tinan mo yaong langgam, ikaw taong ubod tamad. Pamumuhay na masdan mo nang ikaw ay mamulat. Lahat ng aspects ng buhay meron siyang sinasabi. Pag meron kang baon, meron kang magpipray ka, Lord, I need a word. Meron kang, okay? Now it becomes easy for you. Okay? Now, before I end, meron kaming friend na, friend ni Pastor Arnold, childhood pastor ko rin, si Pastor Edwin. Addict yun, literal. Bago siya naging pastor, addict siya talaga. Okay? Ito sabi niya. Sabi niya, nung addict pa ako, ang konti ng problema ko. Ang problema ko, kasya sa isang supot, pero bigting-bigti na ako. Kasi ang hirap. Pero isa lang problema mo, paano ka maha-high? Diba? Kaya nabibenta mo yung DVD player, nabibenta yung TV, kasi kung gusto mo lang ma-high, yun ang problema mo. Okay. Nung nakilala ko si Lord, dumami yung problema ko. Hindi na siya kasya sa isang plastic bag. Pang isang sako na siya. Bakit? Kasi, nung nakilala niya si Lord, tumino siya eh. Pag binago ng Diyos ang buhay mo, titino ka. Pag tumino ka, magiging responsible ka. Pag responsible ka na, marami ka ng concerns. Pag marami kang concerns, marami kang problema. Iniisip niya na, paano ko matutulungan yung parents ko? Paano yung future ng mga anak ko? Saan ko pag-aaralin na tayo? Ganyan. Paano ko kikita? Paano ko magtatrabaho ng disente na hindi nandudugas? Tapos musician na siya sa church, may mga schedule na siya ng mga tinitrain, meron kung ano, ang dami kong problema. Sabi niya, ba't ganito? Kung kailan ako lumapit sa Diyos, saka dumami yung problema ko. Pero ito ang difference. Nung dumami daw problema niya, naging isang sako, gumaan. Nagtataka siya. Isa lang ang bit-bit niya, kung paano siya mahay, ang bigat. Ngayon, ang dami niyang problema, gumaan. Sabi daw niya sa Lord, Lord, bakit ganun?
Bakit dati, hindi na ako gumagapang na o gusto ko na magbigti. Ngayon, masaya ako. Pero ang dami kong concerns, pero masaya ako. Ano nangyari? Bakit gumaan? Alam niyo, sabi daw ni Lord sa kanya, ang linaw daw. Alam niyo, sabi, maririnig mo to sa consciousness mo eh. Hindi to boses. Hindi ganun ha. Hindi ganun. Okay, consciousness na. Alam niyo, sabi, tanong niyo ano? Siyempre, magaan. Sino na bang idala? Hindi ko alam kung paano kasi ang hirap ng teacher kasi wala kayong weekday, day off eh. Tama? Tama? Tapos ang alam ko pag weekends, pag kailangan kayong mag-report, magre-report kayo, di ba? Pero itong gawin nyo as much as you can, okay? Do your best to set aside a day for the Lord, like weekend, Sunday, set aside a day for the Lord and your family. At huwag nyo munang isipin yung etong araw na to, magpapahinga ako, I will enjoy my family, we will have dinner together. It doesn't have to be lucrative, no? A simple dinner together, no? And you pray for the Lord, and you pray to the Lord, and you thank Him for the previous week, no? And ask for His guidance for the coming week, okay? Okay? Sana may natutunan kayo, ha? So, ayun, maraming salamat. Ang saya-saya nitong araw na to. I'm so honored, no? At ayun, I wanna pray with and for you. Let's pray, ha? Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat po ng mga teachers na ito. We thank you for their lives, Lord God. We thank you for this institution that you have given us. For this gift, Lord God, Holy Child Academy, that has been training, Lord God, children, Lord God, for generations. Maraming salamat po. Bunga po kami nito. Maraming salamat po. Lord, we express our utmost gratitude to you and we ask you, Lord, to guide and care for and shelter and protect, Lord God, all the faculty members of this school because they represent your heart for the children. They are extensions of your ministry and your love and your grace and your mercy and your wisdom. And we ask you, Lord God, to continuously make Holy Child Academy, Lord, a beacon of your hope and your light, Lord God, a reminder for all of us, especially the teachers and the parents, that there is hope for the future. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. All glory to Jesus. God is good. God is good. God is good.